Waiter, bakit hindi pa dumarating ang aming hulatang? Table 3, dagdag hulatang. Table 5, dalawang take-out. Table 8, naghihintay ng hulatang ni Chef Daniel. Sa Michelin restaurant natin, halos lahat ng customer ay pumupunta para sa kanyang hulatang. Ang steak at pasta natin ay naging second fiddle na lang. Yung sabaw na parang street food, deserve bang ibaba ang class ng restaurant natin? Ewan ko ba sa boss kung ano iniisip? Sweldo na? Para sa'yo, para sa kanya. Salamat, madam. Para sa'yo, sweldo ngayong buwan dapat 2,500. Binawas ang tirahan, pagkain, tubig, kuryente net 2,000. Tita Luz, dati, usapan na walang bawas sa tirahan at pagkain. Bakit? Binibigyan ka ng pera, sumasagot ka pa. Sa bahay ko ka nakatira at kumakain, binibigyan kita ng pagkain. Bawas ng ilang daan. Ano naman? Isang nagluluto ng hulatang masaya ka na sa 2,000, magpasalamat ka pa. Huwag kang magdrama. Tama na, huwag ka nang magreklamo. Kung hindi dahil sa awa ko sa'yo na ulila, hindi kita papasukin sa kusina para magulo. Pero tito, ang hulatang na niluluto ko, maraming customer ang pumupunta para sa hulatang ko. May kapal ka pang banggitin ang pangit mong hulatang. Alam mo ba dito, 5-star Michelin restaurant? Hindi ito lugar para sa street food mong pangit na hulatang. Doc Jang, lumala na, magkano, 2,500. Sige, maghanap ako agad ng paraan, Tito Fernando, Tita Luz. Nasa ospital ang kapatid ko, kailangan ng pera, pakiusap sa inyo. Ngayon, huwag na muna bawasan ang sweldo ko, okay? Pangako, gagawa ako ng mas maraming trabaho, kikitain ko para sa inyo. Nagdadrama ka? Sabihin ko sa'yo, hindi ako naniniwala sa drama mo. Oo nga, may sakit kapatid mo, wala kaming paki sa'yo. Sige. Hindi na ako magtatrabaho. Ang 1,000 na depositong binayad ko, ibalik niyo sa akin. Resign, sige, voluntary resign. Kukuning lahat ang deposit. Grabe naman kayo, kinukuha niyo pa ang deposit ko? Kung gusto ko, kukunin ko. Kung kaya mo, sumbong mo ako sa DTI. Sige, itong utang, itatandaan ko hindi na ako kukuha ng deposit pero huwag kayong magsisisi. Oy, nagbabanta ka pa. Tingnan natin, ikaw na nagluluto ng hulatang, ano ang magagawa mo? Wala kang modo, mabuti nang umalis ka. Kuya, pasensya na. Ako ang pumahirap sa'yo. Nawalan ka pa ng trabaho dahil sa akin. Boba, ikaw lang ang pamilya ko. Sino pa ang aalagaan ko kung hindi ikaw? Huwag kang mag-alala, gagaling ka, sigurado. Magpahinga ka lang, ipinapangako ko sa'yo, aalis tayo rito. Sa bahay na may malaking bintana at may heating na malaking bahay. Lolo, tatay, nanay. Wala akong kwenta. Si Nina ang nagdusa dahil sa akin. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat para maipagpatuloy ang tradisyon ng pamilya natin ng hulatang. Kailangan kong kumita ng pera para magamot si Nina. Mapapagsisihan ng mga humahamak at umaapi sa atin ang lahat ng ginawa nila. Ang esensya ng hulatang ay ang sabaw. Kailangan gumamit ng sariwang karne ng tupa at baka para sa sabaw. Ang mga sangkap tulad ng tainga ng kahoy, daylili at gluten ay hindi dapat baliwalain at ang harina dapat high gluten para maging masarap. Pero nasa bulsa ko lang ay mahigit 100 piso. Kaya dapat magtipid hanggat maaari. Hindi ba ito si Paulo? Anong ginagawa mo dito? Bumili ka ng karne para sa sabaw mo? Natikman ko na ang sabaw mo. Napakasarap. Tita Jang, ako ay nag-resign na mula sa kainan ng parangal. Nag-resign ka? Bakit? Ang galing mo sa pagluluto, maraming tao ang pumupunta para sa'yo. Nabalitaan ko, ang iyong Cho at Yana sina Fernando at Luz ay madalas kang dayain sa sahod. Eto, alam ko na nahihirapan ka. Ang karne na ito ay regalo ko sa'yo. Kapag umunlad ka na, ilibre mo na lang ako ng sabaw para sa akin din. Mabuti kang bata, huwag kang mag-alala. Hindi ka magugutom dahil may kakayahan ka. Salamat. Salamat Tita Jang, Tita Lee. Salamat sa inyong lahat mga tito at tita. Ang kabutihang loob na ito, hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Simulan na. Sabi ni Lolo, para maging chewy ang gluten ng spicy soup, dapat lubusang masahin ang dough.
Sa ganito lang, lalabas ang pinakamasarap na gluten. Kuya, anong niluluto mo? Ang bango! Nina, tikman mo ang base ng spicy soup na ginawa ni Kuya. Masarap, sobrang sarap para akong gumaling ng kalahati. Ang base ng spicy soup na ito ay pamana ng pamilya Reyes. Hindi ako naniniwala na hindi ako magtatagumpay. Diyos ko, sino kaya ang nagluto? Ang bango talaga. O parang amoy sabaw ng karne. Galing sa inuupahang bahay itong amoy ng kawawang magkapatid na kapitbahay na kumalat. Fernando, tingnan mo itong bag. Mas bagay ba kung isuot ko o kung bitbitin ko? Kahit paano bagay. Ma'am, sir, may problema. Anong nangyari? Anong nangyari? Yung mga customer nagkakagulo at gusto kayong makita. Tara, dalhin mo kami doon. Sabi ko na sa inyo, ayaw ko ng mga sosyal na western food. Gusto ko lang ng mainit na spicy soup. Nasaan ang sabaw? Nasaan ang sabaw ko? Naku, Sir Rodrigo, kayo po pala. Sino bang nagpapagalit sa inyo? Buti nandito kayo. Yung spicy soup na laging order ko, nasaan? Dali, ihatid nyo na. Sir Rodrigo, madali lang yan. May bagong dating kaming top quality wild ginseng. Iutos ko sa kusina para sa inyo. Sopas na pampalusog. Oo nga. Sir Rodrigo, tikman nyo po. Malaki ang ginastos para sa Cantonese chef. Siya ang nagluto. Garantisado. Si Rodrigo naman. Sabi ko, gusto ko ng spicy soup. Hindi ba kayo marunong makinig? Ganitong basura ang ibibigay? Ganyan ba serbisyo nyo sa kainan ng parangal? Fernando, nag-membership kami. Kalahati sa ambience, kalahati para sa sabaw. Tama! Sino iinom ng basura mong sopas na pampalusog? Si Rodrigo pakiusap, mga boss. Relax. Pasensya na talaga. Yung spicy soup pansamantala naming hindi pwedeng gawin. Bakit? Yung spicy soup, maalat at maanghang. Hindi pang restaurant, kaya tinanggal namin ang nagluto ng sabaw. Ano? Kayong dalawang tanga, tinanggal nyo ang magaling na chef. Putang ina, kung hindi dahil sa sabaw na iyon, hindi ako pupunta sa basura mong restaurant. Tama yan. Sabi ko sa inyo, bukas. Bago magtanghali bukas, kung hindi ako makainom ng spicy soup, lifetime membership namin ay iki-cancel lahat. Si Daniel Reyes ang may kasalanan. Hindi ko siya palalampasin. Hulatang bili na. Tunay na hulatang recipe ng pamilya. 3 piso lang. Masarap at nakakabusog. Huwag palampasin. Tikman ang hulatang ng pamilya Reyes. Anong panahon na kumakain pa kayo ng ganitong lugaw? Nakakawala ng gana. Ang dumi. Kuya, anong gagawin? Walang bumibili ng hulatang natin. Huwag mag-alala, naniniwala ako. Ang magaganda, laging may nakaka-appreciate. Boss, ito ba ay hulatang mula sa Henan? Oo, tunay na. Boss, tikman mo isang mangkok. Sige. Isang mangkok. Ito ang lasa. Ilang taon na akong hindi nakakatikim ng ganitong tunay na hulatang, kapareho ng luto ng nanay ko. Boss, pabalot ng 5 mangkok. Dadalhin ko para matikman ng mga katrabaho ko. Marami sa kumpanya namin ay taga-Henan. Kuya, benta na. Boss, paalam. Kuya, tingnan mo. Unang order pa lang, kumita na tayo ng 20 piso. Simula pa lang ito. Kikita ako ng mas maraming 20 piso, 100 piso, 1,000 piso. Paano to? Si Mr. Joe gusto ng sabaw bukas. Kung hindi makuha, ibabalik ang card. Kasalanan mo to. Dapat kasi hindi mo pinalayas yung batang hamak. Ngayon, ayos na. Sinasaktan mo ang sarili mo.
Huwag kang mag-alala, nalaman ko na. Yung batang hamak nagtitinda sa kanto ng kanluran. Talaga, sige, puntahan na. Bigyan mo siya ng 10,000. Bilhin mo yung sirang kaldero at resipe. 10,000? Siya, karapat dapat ba sa sabaw na basura? 3,000, sobra na yon. Isang pulubi. Makita lang ang pera, parang aso na nakakita ng buto. Susugod agad. Sabi ko na nga ba, anong amoy to sa buong kalye? Kayong dalawa pala magkapatid na pulubi. Anong ginagawa nyo rito? Dito ako nagtitinda. Hindi naman ako nakakaistorbo, di ba? Paolo, wag mong sabihing nakakalimot ang tito mo. 3,000 para sa sirang kaldero at yung recipe ng sabaw. Kunin mo pera at lumayas ka na. Wag na kitang makita ulit. Kuya, sabi ni Lolo, ang sining ng pamilya nating Reyes ay pamana. Mas mahal pa sa ginto. Hindi pwedeng ibenta sa mga walang galang. Bilhin recipe, wala. Ang sining at kaldero ng pamilya Minana kay Lolo. Ito ang aming ugat. Hindi lang 3,000, kahit 30,000 o 300,000. Sino ang bibili? Hindi ibebenta sa inyo mga taong walang galang sa sining. Ikaw anak ng pagong. Sobra ka na talaga. Pinagbigyan kita pero wala kang hiya. Anong akala mo sa sarili mo? Isang nagtitinda ng basura. Akala mo importante ka? Sabi ko sa'yo, kung wala ang kainan ng parangal, maghintay kayo kumain ng hangin. Sige, Paolo, ang tapang mo. Titingnan ko kung ikaw at kapatid mong sakitin gaano kayo katagal. Tara na. Kuya, mga abala ba sila sa atin? Nina, wag matakot. Basta't magkasama tayong magkapatid, kaya nating lampasan ang anumang pagsubok. Kuya, tingnan mo. Huwag kang matakot. Boss, naaalala mo pa ba ako? Ikaw yung bumili ng hulatang kahapon. Oo, boss. Kahapon, kumuha ako sa inyo ng ilang hulatang. Ang mga kasamahan ko sa opisina nabaliw sa sarap, kaya dinala ko sila rito para bumili ulit. Naku, ito talaga ay galing sa probinsya namin, ang lasa ng hulatang. Sobrang authentic ng lasa. Mas authentic pa ito kaysa sa lasa ng probinsya namin. Boss, pahingi ng 2 bowl. Kuya, tingnan mo. Ngayon kumita tayo ng 282. Mas marami kaysa kahapon. Ang perang ito ay para sa gamot mo. Kulang na kulang pa. Kuya, huwag kang mag-alala. Pangalawang araw pa lang natin. Di ba gumaganda ang negosyo natin? Naniniwala ako na basta magsikap tayo, makakaipon tayo ng sapat na pera. Oh. Boss, ang sarap ng sabaw mo, yung mga tao sa opisina namin nababaliw na sa'yo. Salamat sa pag-promote mo sa akin. Natural lang, kasi naman talagang masarap ang sabaw mo. Boss, alis na ako ha. Sige, usap tayo ulit. Chairman, sabi ng doktor kailangan nyo pong magpahinga. Bakit po kayo naparito sa opisina ulit? Araw-araw nakahiga sa kama ng ospital. Kung hindi gagawa ng kahit ano, masisira na ang buto ko. Pero wala pa kayong kain ngayong araw? Huwag na kayong mag-abala. Ang anoreksya ko sa loob ng maraming taon, nasubukan ko na lahat ng mamahaling pagkain. Wala ring epekto. Chairman, hindi pwedeng ganyan. Ang Santos Korporasyon ay ang nangungunang korporasyon sa bansa at lumawak pa sa ibang bansa ang malawak na sektor ng negosyo. Ang napakalaking korporasyong ito ay naghihintay sa inyong pamumuno, kaya huwag po kayong magkasakit. Ay, Sino ang kumakain sa desk? Hindi nyo ba alam ang patakaran ng kumpanya? Wala kayong disiplina. sorry po chairman, ako kukunin ko na agad. Teka. Ito. Pwede ko bang kainin ito kahit isang subo? Ang bango ng amoy? Chairman, ano po ang sinabi nyo? Chairman, ito ay galing sa karinderya. Hindi malinis, baka hindi masarap. Kayo, Ito yung lasa. Ito nga yung lasa. Ang sarap. Sobrang sarap.
Manager Chairman, ito po. Si Chairman Ramon ay may malubhang anoreksya. 2 taon na, wala siyang makain. Sa IV lang siya umaasa para mabuhay. Inimbitahan namin ang lahat ng mga top chef sa bansa. Gumamit ng maraming paraan. Wala pa rin siyang gana. Mukhang babagsak na ang katawan niya. Itong bowl ng hot and sour soup mo, talagang nagligtas ng buhay ni Chairman Santos. Meron pa ba? Ako, gusto ko pang kumain. Ako, bumili lang ako ng isang bowl, pero yung tindahan malamang may tira pa. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at bumili. Kahit magkano, okay lang. Bilhin mo lahat ng tindahan niya. Hindi, ako na mismo ang pupunta. Kailangan kong makita ang taong gumawa ng sopas na ito. Sige po, ingat po. Balik po kayo. Kuya, hulaan mo kung magkano ang kinita natin ngayon. Siguradong mas marami kaysa kahapon? Oo naman, ngayon kumita tayo ng mahigit 500. Ang sakit ni Nina. Kailangan ng hindi bababa sa 10,000 piso para sa gamutan. Hindi pwede. Kailangan kong magsikap ng doble. Walang hiya kang bata. Nahanap na kita. Lahat tingnan ninyo. Huwag kayong bumili sa kanya. Walang konsensya. Naglagay siya ng masamang bagay sa sopas. Tama. Ang mga bisita namin sa restaurant, nagkasakit dahil sa kanya. Tiyak na may maruming sangkap ang sopas na ito. Sumakit ang tiyan nila at walang may pakialam. Tito Fernando, Tita Luz, paano ninyo ako kayang siraan ng ganito? Ang kuya ko ay hindi gagawa ng ganoon. Masasama kayo. Lakas ng loob mo akong murahin. Tingnan mo, sisirain ko ang tindahan mo ngayon. Tigil. Ito ang amoy, sobrang bango. Kuya, anong nangyari kay Lolo? Ewan ko, mukhang may mali. Lolo, sabi ko sa'yo may lason ang sabaw na ito. Kung sino kumain, malas. Salamat binata. Maraming salamat sa iyo. Ang chairman namin sa loob ng 2 taon hindi nakakain ng kahit isang subo. Ikaw ang nagligtas ng buhay niya. Anong chairman? Sa tingin ko, galing lang sa mental hospital na tumakas na matandang baliw. Ikaw babaeng makamandag, anong sinasabi mo? Hoy, ikaw hayop. Lakas ng loob mo akong murahin. Sisirain ko ang bibig mo. Babaeng makamandag, walang galang kay chairman. Gusto mo bang mamatay? Kayo anong gusto ninyo? Bulag ba ang mga mata ninyo? Ito ang pinakamalaking korporasyon sa Batangas, ang chairman ng Santos Corporation, si G. Ramon Santos. Sino ba kayo? At may lakas ng loob kayong magwala dito? Santos? Santos Corporation. Batangas, ang maalamat na investor, si Ramon? Lolo Ramon? Imposible. Binata, ang sarap ng spicy soup mo. Mula ngayon, loyal customer mo na ako. Salamat, Lolo. At kayong dalawa, mga walang hiya. Kung makita ko kayong nang-aapi sa kanila, hindi ko kayo patatawarin. Buisit, akala niya siya lang marunong ng hulatang. Ang daming chef sa buong bansa, siguradong makakagawa ng mas masarap na hulatang kaysa sa kanya. Oo nga. Hindi ako naniniwala. Yung bastos na bata siya lang marunong ng hulatang? Oo nga, gagawa rin tayo. Tingnan natin kung sino ang mas magaling. Boss, tikman nyo po kung ito ba ang lasa na gusto nyo. Ito na ang lasa, katulad na katulad. Hindi. Mas masarap pa kaysa sa ginawa ng bastos na bata. Sabi ko na nga ba? Ano namang secret recipe? Mga pampalasa lang naman na pinaghalo-halo. Kahit sinong chef kayang gawin yon. Yung Daniel Reyes, akala niya talaga siya na raw ang master chef. Tanga!
Uy, Sir Rodrigo, di ba? Yung hulatang na hinihiling nyo inihanda na namin para sa inyo. Yung lasa ginagarantiya ko sa inyo, talagang mas masarap pa kaysa sa dati nyong ininom, mas authentic pa. Pwede kayong pumunta anumang oras para tikman. Siguradong masisiyahan kayo. Ham, sa susunod, tingnan natin kung makakapagmayabang pa siya. Yung renovation project ng lumang bayan natin, may balita na ba? Wala pa sa ngayon. Kapag may balita, sasabihin ko agad sa iyo, Sir Rodrigo, mga boss. Pasensya na sa paghihintay. Ito ang chef na inupahan namin ng malaki. Eksaktong kopya ng hulatang. Yung lasa talagang mas maganda pa. Mabuti at nakinig ka. Ano tong putang inang pagkain na to? Walang lasa, may kakaibang lasa. Fernando Reyes, sino ang niloloko mo sa tubig panghugas na to? Peke talaga. Hindi malunok. Imposible. Ito, bakit naging iba? Natikman ko na yon. Pareho naman ang lasa. Tama nga, itong chef namin, 20,000 ang sahod niya. Wala akong pakialam sa mga lalang ninyo. Yung binata na nagluto ng sabaw dati, tawagin ninyo pabalik. Yung hulatang niya lang ang gusto ko. Siya lang ang marunong gumawa ng tunay. Tama, ipabalik siya. Kung hindi, mag-cancel kami ng card. Tama, kung hindi mag-cancel kami ng card. Sir Rodrigo, mga boss, huminahon lang po. Huminahon lang po. Kusinero lang naman yun. Babalikan ko siya mamaya. Sisiguraduhin kong mabibigyan kayo ng paliwanag. Paliwanag? Anong putangin ng paliwanag yan? Gumagastos ako para mag-enjoy, hindi para sa pagkain mong pangbaboy. Ibalik ang pera. Itong basurang membership, kung sino gusto siya na. Tama, i-cancel ang card. Kung wala ang hulatang niya, ang kainan ng parangal mo, walang kwenta. Ano yung kalokohan? Hindi na ako babalik. Kasalanan ng batang yan na si Daniel Reyes. Kung hindi siya nag-resign, paano namin magagalit ang mga boss tulad ni Sir Rodrigo? Tama ka. Lahat ng gulo ay dahil sa batang yan. Ano ba ito? Mukhang hindi na ako makakatikim ng tunay na hulatang. Paano na ang buhay ko? Oo nga. Wala nang lasa ang bibig ko. Kahit anong kainin, walang lasa. Paano na kaya? Sandali. Ang bango ng amoy na ito parang. Yun ang paborito kong hulatang. Doon. Nahanap ko na, mga pare. Sa wakas, nahanap na. Tara na. Boss, kukunin ko lahat ng hulatang na ito. Marcos, lumayas ka. Nauna ako, alam mo ba? Ako ang unang nakakita. Huwag na kayo mag-away, tig-isang mangkok, pwede? Kuya, sino sila? Parang sila yata ang dating mga VIP na boss ng kainan ng parangal. Kainan ng parangal? Sarap! Ang sarap! Ito ang lasa! Boss, sa wakas nahanap ka namin. Oo nga, kung hindi dahil sa iyong... Sabaw na ito, paano na kami? Oo nga, oo nga! Heto, 20,000 piso. Pwede bang pumunta ka sa kumpanya naming tatlo para maging personal chef namin? Salamat sa tiwala ninyo mga boss, pero ang sining na ito ay minana sa aming mga ninuno. Ayoko na maglingkod sa iilan lamang, gusto kong marami pang makakatikim ng lasa na ito. At saka gusto ko ring makasama ang kapatid ko. Kuya, Ngayon, unti-unting gumaganda ang negosyo sa tindahan. Basta lagi kayong sumusuporta. Ang aking pamumuhay at ang medical bills ng kapatid ko ay magkakaroon na ng solusyon. Magaling, bata may pangarap at may pagmamahal sa pamilya. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, mga diehard fan mo na kami. Araw-araw kaming dadalaw para suportahan ka. Nina, tingnan mo, ngayon nakakuha na naman tayo ng ilang daang piso. Kung ganito ang takbo, malapit na nating mabili ang gamot mo. maanggaling ng kuya. Kuya, yung mga mababait na tito, mababait sila. Kailangan nating magsikap. Bunso, nagkita na naman tayo. Kumusta po, Lolo?
Kumusta, Mr. Lin? Ako si Elena Santos, apo ni Ramon Santos, at presidente ng Santos Corporation. Salamat sa pag-aalaga mo sa lolo ko. Sa ngalan ng Santos Corporation, dumating ako para magpasalamat. Ma'am Elena, wala po yun. Nagluto lang ako ng sabaw. Bakit hindi mo kami yayain umakyat? Tuloy po. Pero simple lang ang bahay namin. Okay lang. Pake. Di. Pasensya na po. Mag-usap na lang po tayo sa baba. Okay lang. Ako rin nagsimula sa wala. Mas maganda pa ito kaysa noon. Mr. Reyes, ito ay kaunting regalo. Salamat sa iyo sa pagpapagaling ng anoreksya ng lolo ko. Neno 100,000? Ma'am, hindi ko matanggap ito. Nagbenta lang ako ng sabaw. Ang tatay ninyo po ay uminom ng sabaw ko. Nagbayad na po siya. Hindi ko na po matanggap ang extra regalo ninyo. Itong binata, matatag, may prinsipyo. Sa mundong ito na puno ng materialismo, talagang bihira. Kung hindi mo nais tanggapin ang regalo, mag-iba na lang tayo ng paraan ng partnership. Okay ba? Handa akong maging angel investor mo. Walang collateral, walang fixed repayment period, para suportahan kang magbukas ng sarili mong tindahan. Gusto ko lang ng bahagi ng shares. Kapalit ng investment. Tindahan? Ako pwede ba? Kuya, pumayag ka na para matupad mo ang pangarap ng mga magulang at lolo para mas maraming tao ang makatikim ng ating hulatang. Oo. Pumayag ako. Wala na naman kaming customer ngayon. Ang sahod natin ngayong buwan, maibibigay pa kaya? Sino nagsabing hindi? Ang mga dating nag-avail ng card, ngayon lahat nag-cancel na. Anong dali? Ang brand natin ay 5 bituin ng Michelin. Natatakot ba tayong walang benta? Boss, masama. Ang ingay ninyo, bumagsak na ba ang langit? Si Daniel Reyes, sa tapat natin ay nagbukas ng hulatang na tindahan. Ano? Ayos Daniel, ikaw na talaga ang walang utang na loob. Lumalaki na ang ulo mo, no? Naglakas loob kang magtayo ng tindahan sa tapat namin, sadyang gusto mo kaming kalabanin. Saan siya kumuha ng pera? Sa kinikita niya sa pagtitinda sa kalsada? Ni upa ng kubeta di niya kaya? Boss, pumunta ako kanina para sumilip. Sabi nila, sa Santos Corporation daw galing ang puhunan. Santos Corporation? Sa tingin ko, yung matandang Santos talaga yatang naguguluhan na sa isip. Ano ba naman ang pinag-investan? Isang tabing kanto. Sobra na talaga ang pera, walang mapaglagyan. Tama. Ano ba ang alam ni Daniel sa negosyo? Kaya lang naman niyang maghalo ng sabaw. Marketing, operations, management, wala siyang alam. Abangan na lang natin. Wala pang isang buwan. Sarado na yung tindahan niya. Sana nga. Kapag nalugi siya at wala nang natira, edi iiyak-iyak yan babalik sa atin. Mamalimos na tanggapin namin siya. Sa oras na yon, papauwiin na lang natin silang dalawa. Magluto ulit ng sabaw. Yung sahod, 50 piso sa isang araw. Sobra na yun para sa akin. Mga boss, pagod na kayo. Pahinga muna. Tara, inom sabaw para mainitan. Boss, ang sarap ng sabaw mo, parang may lakas akong loob pagkatapos. Oo nga, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakatikim ng ganito kasarap. Nina, Sabado ng doktor, magpahinga ka. Bakit ka lumabas? Ang daming alikabok dito, balik ka na. Kuya, okay lang ako. Pagkatapos uminom ng gamot, mas gumaan ang pakiramdam ko. Parang puno ako ng lakas. Ito ang sarili nating tindahan. Siyempre, kailangan kong bantayan. Ikaw talaga, parang maliit na tagapag-ingat ng bahay. Kuya, dumating si Ate Elena. Alis na muna ako, huwag kayong maistorbo. Ma'am Elena, bakit ka nandito? Ito ang disenyo ko, Daniel. Tingnan mo, para sa bar, gamit natin ang natural na kulay ng kahoy. Mas maipapakita ang init ng tradisyonal na pagkain. At ang ilaw, kung mainit ang tono, mas magkakaroon ng buhay. Tama si Ma'am Elena, ganyan din ang naisip ko.
Ma'am Elena, ako, hindi ko sinasadya. Okay ka lang ba? Ako, okay lang ako. Yung may meeting pa ako sa opisina. Mauna na ako. Kakadating lang ni Ate Elena. Bakit aalis na siya? Ito nga ang lasa. Alam ko na si Daniel kaya niya. Punta. Mag-pack ka ng 100. Ito ang merienda ng opisina ngayong hapon. Nako, ang ganda ng lugar. Mas okay pa sa mga sikat na kainan. Ang key, masarap talaga. Sobrang gusto ko. Boss, ito, totoo ba ito? Libre? Siyempre, totoo. Sabi ng kuya ko, lahat tayo nagtatrabaho sa malayo, hindi madali. Sa init at ulan, huwag tayong magutom. Mainit, kumuha kayo ng tubig. Kung kulang, kumuha pa. Nag-set up ako sa tindahan ng pahingahan. May upuan at libreng mainit na tubig. Kung pagod kayo, pwede kayong pumasok para magpahinga at mag-charge. Salamat, boss. Salamat, Maria. Reyes Maanghang na Sabaw. Hindi lang masarap ang pagkain dito, mabait din ang may-ari. Pwede kayong magpahinga ng libre, may discount pa sa pagkain. Tingnan nyo. Ang sarap ng sabaw at siopaw. Hindi ito instant. Hindi sabaw ito, kundi init ng puso. Pinakamabait na boss sa lahat, mga tropa. Suportahan natin itong tindahan. Tulog ng tulog, puro tulog ka lang. Magsasara na ang tindahan, may kapal ka pang matulog. Boss, hindi naman ito kasalanan ko. Buong umaga, walang tao, wala naman pong customer. Kumusta ang negosyo ngayon? Nung isang araw may ilan pa tayong delivery order, 'di ba? Magsalita ka nga. Pipi ka ba? Sabihin mo na. Tita, tindahan natin, wala na tayong delivery order, hindi lang yon. Nakita ko ang talaan ng lasa ng Batangas. Tayo, nasa huling pwesto na tayo. Puro isang star na reviews, yung bagong Reyes Maanghang na Sabaw ngayon. Sila na ang nasa first place. Anong sinabi mo? Una ang kainan ng parangal natin ang dapat una. Bakit siya isang bata? Diyos ko, wala nang katarungan. Ang tindahang pinaghirapan natin ay sinira ng walang hiya na iyon. Hindi na matiis ang ganitong buhay. Ayoko nang mabuhay. Masarap, ito ang tunay na lasa ng mga taga-Henan. Ang sarap ng maanghang na sabaw na ito. Kung mawawala ito sa susunod, paano na tayo? Kuya, tingnan mo. Una na tayo sa talaan ng lasa ng Batangas. Number 1, wow! Yayaman na tayo! Dati tagapangasiwa, ngayon milyonarya. Magandang araw po. Sino po ang boss na si Paulo Garcia? Kami po ay mula sa Daloy ng Lasa Batangas. Gusto namin kayong interviewin ng exclusive. Boss Daniel, binabati kita. Bagong bukas pa lang ang tindahan mo ay nanguna na sa food ranking. Ano po ang sikreto sa inyong negosyo? Wala naman akong sikreto, ginagawa ko lang ng buong puso ang bawat bowl ng sabaw. Sinisiguradong sariwa ang mga sangkap at ang pagpasa ng tradisyonal na husay. Mahalaga ang kumita, pero ang lasa na minana natin sa mga ninuno palaganapin at pagyamanin. Para marami pang tao ang makatikim iyon, ang mas malaki kong hangarin at saka gusto ko ring samantalahin ang pagkakataong ito para manawagan. Sana lahat ay mas maintindihan ang mga delivery riders sila. Talagang nahihirapan sila. Mga kamukita nyo ba? Ito ang tunay na mabuting tindahan, ang laki ng pananaw. Siguradong susuportahan ang sarap ng sabaw na ito walang katulad. Kuya, sikat ka na ngayon, ah?
Utang ko ito sa tulong ni Miss Elena. Oy, Miss Elena pa, ha? Sa tingin ko si Ate Elena may iba siyang tingin sa'yo. Bata ka pa, ano ba yung sinasabi mo? Malapit nang matuyo ang sabaw, kailangan kong bantayan. Lintik. Labas ka at tingnan mo, ang batang halimaw na iyon ay nasa TV na. At maraming influencer ang nagpo-promote sa kanya. Kung magpapatuloy ito, wala nang puwang para sa atin sa lungsod ng Batangas. Bakit naman? Ang kainan ng parangal natin ay 5 bituin ng Michelin. Bakit mas matalo pa sa isang hamak na hayop at isang hamak na bowl ng sabaw? Mahal. Hindi na natin siya pwedeng hayaan na magpatuloy sa ganitong kasikatan. Kailangan nating mag-isip ng paraan para isara niya ang tindahan at umalis. Sino ang boss? Lumabas ka. Ano bang ginagawa nila? Mga naghahanap ng gulo. Mula ngayon, bawat buwan, kusang ibigay ang protection fee. Ako ang boss, legal ang negosyo namin. Bakit namin ibibigay sa iyo ang protection fee? Tama, pangingikil ito. Oo nga, sa liwanag ng araw. Wala na bang batas-batas? Dito. Ako ang batas. Pinagbigyan ka na, ayaw mo pa? Mga tropa, wasakin natin to. Wasakin. Tigil na. Sinong may gana makialam sa akin? Boss, bakit po kayo nandito? Bulag ang mga mata mo. Si Daniel Reyes ay kapatid ko. Ikaw may ganang manggulo rito? Boss, sorry na, hindi na maulit. Oo. Yung nasa kabilang, ang boss ng kainan ng parangal ang nagbigay ng pera para manggulo. Patawarin mo ako, boss. Hindi na. Hindi na namin uulitin, pakawalan na kami. Wala kang takot, hayop. Hindi mo pwedeng galawin si Daniel Reyes. Mukhang ayaw mo nang mabuhay sa Batangas. Ngayon ako mismo ang papatay sa'yo, hayop. Si Rodrigo, tigil na. Bukas ang tindahan ko. Kailangan ng payapa. Kung magulo, matatakot ang mga bisita at masisira ang gana nila. Tama na ito, hindi ko na kayo hahabulin. Pero sana sa susunod, huwag na ninyong gawin ito. Salamat, Boss Daniel. Salamat sa inyong malaking puso. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Boss Daniel, huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, sino mang manggulo sa inyong tindahan, ako mismo ang papatay sa kanya. Boss, hindi lang masarap ang sopas, pati ugali niya, walang masabi. Dapat lang yumaman ng ganyang tao. Guys, ang laki ng chismis ngayon. Kumain na kayo, lumalamig na ang sopas. Boss Kiko, buti nakaligtas tayo ngayon. Hindi ko akalaing ang maliit na boss ay kasama pala ni Sir Rodrigo. Oo nga, buti na lang mabait si Boss Daniel at hindi tayo pinatulan. Kung hindi, lalabas tayong patay ngayon. Ginantihan ng kabutihan ang kasamaan. Kaming mga nasa laban dapat may prinsipyo. Tara, ipaglaban si Boss Daniel. Kiko, kumusta na ang ginawa mo? Nasira na ba ang tindahan ng buwisit na iyon? Salamat sa pagod mo, Kiko. Pag nagsara na siya, bibigyan ko kayo ng malaking angpaw. Magaling, galing na galing. Gusto ko na ring wasakin ang tindahan nyo. Gibain nyo, itong manlolokong tindahan, gibain ninyo hanggang pira-piraso. Kiko, anong ginagawa mo? Mag-usap tayo ng maayos. Tigilan nyo na! Pwede kaming magdagdag ng pera? Dagdag pera? Muntik na ninyo akong mapatay, mga gago. Si Fernando ay mabait, hindi na nagalit. Ako, hindi ako santo. Giba pa, kahit isang buong mangkok, huwag niyong iwanan sa kanila. Bakit? Ano ba talagang nangyari? Oo nga, bakit kayo bumaligtad at tumulong sa buwisit na yon? Tara na.
Pera ko. Ang laki ng lugi, daan-daang libo. Si Daniel, ano ba ang ginawa niya sa kanila para mauto sila? Bakit lahat ay kumakampi sa kanya? Bakit ka umiiyak? Nasira lang naman isang beses, di ba? Hindi siya magtatagal na magyabang. Panandalian lang ang hype ng influencer. Kapag humupa na ang hype, tiyak na magsasara ang tindahan niya. Boss ma'am, may problema. Malaking problema. Wala na, lahat wala na. Sobrang sikat na siya ngayon. Double-edged sword ang internet. Gusto niyang sumikat dito, walang chance. Gusto kong malaman niya mas mataas ang akyat, mas masakit ang bagsak. Hello mga kamaya, tingnan nyo, ito ang sikat na sikat sa lungsod ng Batangas, Reyes Maanghang na Sabaw. Ngayon mauuna akong tumikim para sa inyo. Tingnan natin kung totoo nga ang kwento. Boss, isa pong maanghang na sabaw. Kuya, tingnan mo, si Maya Reyes yung influencer. Milyon-milyon ang followers niya. Kung mapapromote niya tayo. Siguradong sisikat ang tindahan natin, gawin mo lang muna ang sabaw. Kung magaling ang gawa mo, natural na dadagsa ang tao. Ang mabuting alak, hindi kailangan ng tanda. Kuya, ang dami mo nang alam na kasabihan pero pagdating kay Ate Elena, parang napipi ka. Seryoso, hanggang saan na ba kayo? Tigilan mo yan, wala kaming ano. Anong nangyari sa'yo? Sumasama ba ang pakiramdam mo? Tatawag ako ng ambulansya. Ang tiyan ko, ang sakit, yung sabaw nyo. May hindi malinis sa sabaw nyo. Nasira ang tiyan ko. Imposible, sariwa lahat ng sangkap namin, lutong-luto araw-araw, 100% malinis. Wala namang problema. Wala namang problema. Bakit ako sumasakit ang tiyan hanggang di makatayo? Aray, aray, aray. Ang sakit, mamamatay ba ako dito sa shop nyo? Boss at ma'am nagawa na. Yung influencer nag-iingay na. Ang Linji ngayon gulo-gulo na. Bastardo, gusto mo pang sumikat sa internet. Papatayin kita sa internet. Yan ang karma. Hayaan mo siyang magyabang. Tingnan natin kung paano siya makakalabas dito. Mga kapamilya, sobrang sama ng pakiramdam ko ang daya ng tindahan na ito. Kailangan ko ang tulong nyo. Humingi tayo ng katarungan. Wala talaga kaming ginawa. Bakit mo kami pinaparatangan? Mga kaibigan sa livestream. Ako si Paolo Garcia, ang may-ari ng Linji. Ang katotohanan, bibigyan ko kayo ng paliwanag. Buto ng baka, gluten, daylily at black fungus. Ito ang mga sangkap sa sabaw. Tingnan nyo kung may anumang dayuhang bagay. Malinis talaga. Ang kusinang ito, mas maliwanag pa sa kusina namin. Sabi ko na nga ba, si Paulo ay hindi ganong tao. Ang CCTV na ito, wala namang problema. Parang misunderstanding lang. Mukhang matapat ang boss na ito. Hindi mukhang gagawa ng masama. Pwedeng peke ang CCTV. Sino ang nakakaalam kung ikaw ay naghanda ng maaga? Anyway, uminom ako ng sabaw mo. Kaya sumakit ang tiyan ko. Huwag kang magtangkang umiwas. Wala kang katwiran. Nasa harap mo na ebidensya. Anong ebidensya? Ang alam ko, masakit pa ang tiyan ko. Gusto nyo lang umiwas sa responsibilidad. Mga kuya at ate, pwede ba kayong tumulong? 3 kayo, ito ang aming hulatang. Pakisubukan po, libre lamang. Masarap ang timpla, walang kakaibang lasa. Masarap, umiinit ang tiyan ko sa sabaw na ito. Ang sarap ng pakiramdam. Boss, isa pa nga. Mga benta yan, sigurado kayo ang nag-ayos. Ikaw ang tunay na benta. Kung tama ang hula ko, ang nagpadala sa iyo ay si Fernando Reyes ng kainan ng Parangal, di ba? Kaya pala palagi kang nagsasabi na masama ang tindahan namin dahil nasuhol ka. Ang kapal ng mukha mo. Yung kainan ng Parangal, yung nasa tapat, naku commercial war, ang baba naman ng pamamaraan nila. Sabi ko na may kahina-hinala, ikaw nagsisinungaling ka. Hindi ko kilala si Fernando Reyes. Mga kaibigan, huwag kayong maniwala sa kanya. Ito ay pag-iiba ng usapan. Paano nangyari to?
Ikaw, isang influencer na may milyong followers, dapat mong gampanan ang responsibilidad ng isang public figure na hanapin at itaguyod ang tunay na kultura ng pagkain. Ngunit para sa maliit na pakinabang, Sumasama sa masama, binabaligtad ang totoo. dinudungisan mo ang isang tapat na tindahan. Karapat-dapat ka ba sa tiwala ng iyong mga fans? Tama, may batas sa internet. Dapat siyang managot, nakakainis talaga. Boss, mali ako. Talagang mali ako. Bayad lang ako para gawin to. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi na ako uulit. Ngayon ka lang nagsisi. Huli na. Dapat makulong ka ng ilang araw. Para sa pera, gagawin mo ang lahat. Wala kang prinsipyo. Hindi talaga ako ang may balak na saktan ka. Si Fernando Reyes ang may-ari ng kainan ng parangal. Siya ang nagbigay sa akin ng 500,000. Pinaarte niya ako sa tindahan mo. Siya ang may pakana. Yan na naman ang kainan ng parangal. Dati, sinira nila ang tindahan. Ngayon, palihim na naman sila. Tara, puntahan na natin sila ngayon. Sobra na sila. Pakihintay po. Darating ang hustisya. Ang galing mo, Boss Daniel. Dahil sa iyong kalmado, mula ngayon, dito na ako lagi. Tama, ang matuwid ay walang takot. Naniniwala kami sa'yo. Bakit wala pa ring balita? Si Maya Reyes, sikat na influencer, kapag nag-eskandalo dapat viral na. Hintay lang. Ang ganitong issue kailangan ng oras para kumalat. Malaki ang ginastos natin ngayon para kay Maya Reyes lang ay gumastos tayo ng 500,000. Huwag sayangin ang perang ito. Huwag mag-alala. Kapag nagsara ang tindahan ni Daniel na walang kwenta, itong pera natin, mabilis nating mababawi. Tingnan mo, tiyak na balita na yan. Breaking news mula sa aming istasyon. Si Maya Reyes, sikat na influencer, ngayon sa Reyes Maanghang na Sabaw, malisyosong live para siraan ang negosyo. Napag-alaman na, ang nasa likod nito ay ang karibal na kainan ng parangal. Ang ganitong masamang kompetisyon. Malubhang nagulo ang market order. Nanawagan kami sa publiko, bumili ng may ingat at iwasan ng masasamang tindahan. Kainan ng parangal isang beses blacklist na, isa star negative review na, nakakadiri. Bakit hindi pa nalulugi yan? Mga taga Batangas, mag-ingat, huwag pumunta sa kainan ng parangal. May problema sa ugali ng boss. Baliktad! Bakit nangyari ito? Paano siya nangahas mag-report niyan? Tigilan na ang pagiyak. Dali, isara na natin ang online shop. Siguradong binabaha ang comments. Oo, isara na. Bakit nangyari to? Ano ba ang nangyayari? Magsalita ka naman. Leche. Ang platform na to sobrang lakas ng loob. Tiyak na si Paulo Garcia na bastardo. Sigurado siya ang nagbayad sa platform. Magrereklamo ako. Kakasuhan ko sila. Bakit kayo nandito ulit? Kamakailan lang, sinira ninyo ang tindahan namin. Kung mag-aaway kayo ulit, tatawag na kami ng pulis. Huwag kang kabahan, G. Roberto. Ngayon hindi namin sisirain ang tindahan. Pumunta ako para maningil ng utang. Anong utang? Wala kaming utang sa inyo. Ikaw, kailan ka nangutang ng ganyan kalaki? 3 milyon? Roberto, nabaliw ka na ba? Ang laki ng bagsak ng negosyo kamakailan. Hindi mo ba alam? Kuryente, tubig, sahod, lahat kailangan ng pera. Kung hindi ako nangutang, sara na ang tindahan na ito. Pero hindi naman kailangan ng 3 milyon. May iba ka bang babae na ginagastusan? Ang pag-imbita ng influencer, hindi ba kailangan ng pera? Ang pagbili ng trolls, hindi ba kailangan ng pera? Araw-araw ang iyak mo lang. Ang pera na uubos sa iyak mo. Ikaw. Sinaktan mo ako. Umalis, tama na. Tigilan na ang drama dito. Makinig kayo. Malinaw ang nakasulat sa kasulatan ng utang. 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, kukunin ko ang pera. Kung hindi ninyo mabigay, alam ninyo ang kahihinatnan. Fernando, 3 milyon. At sa pating yan, 3 araw lang. Saan tayo kukuha ng ganyang kalaking pera? Kung hindi, ibenta na natin ang restaurant at humingi tayo ng tawad sa kanila. Sumuko? Sa diksyonaryo ko, Fernando Reyes, walang salitang sumuko. Gusto mo bang sumuko ako sa bastardong iyon? Wala kang pag-asa. Kaya ano ang ibig mong sabihin? Kung gusto nila makipaglaban, lalaban tayo hanggang dulo. Isasangla ko ang bahay ngayon at mangungutang pa ako.
Hindi ako naniniwala na ang kainan ng parangal natin na may matagal ng reputasyon at maraming Michelin chefs matatalo sa isang paltok na tindahan na nagbebenta lang ng spicy soup. Tama ka. Tayo ay Michelin at may reputasyon na matandang tindahan. Paano tayo matatalo ng isang batang walang alam? Labanan natin siya. Kuya, kumusta ngayong buwan? Magkano ang kinita natin? Bawas sahod, kuryente, tubig at iba pang gastos ngayong buwan, kita natin ay mga 50,000 piso. Wow, 50,000? Kuya, ang galing mo! Ang galing, dahil sa perang ito, ang sakit mo Nina ay may pag-asa ng tuluyang gumaling. Tatay, nanay, lolo, sa wakas hindi ko kayo binigo. Ang paggawa ng spicy soup ng pamilya nating Reyes ay naipasa ko na. Kuya, ikaw ang pinakagaling. Mukhang. Hindi naman ako nakagambala sa pagdiriwang yung magkapatid. Ate Elena, alam mo ba, nitong buwan ang kuya ko kumita ng 50,000 piso. Ang galing, di ba? Nina, wag kang mag-imbento dahil to sa lahat. Ma'am Elena, maraming salamat po sa iyo. Kung wala ka, hindi namin ito makakamit. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Ang tunay na nagpahanga sa lahat ay ang pagkatao at galing mo. Ay, naalala ko bigla. May isa pa akong homework na hindi natapos. Aakyat na muna ako. Sige, kayo na mag-usap. Yung issue ngayon sa influencer, maganda ang pag-handle mo. Naging mahinahon ka, may leadership quality ka. Dahil dito, lalong lalago ang reputasyon ng Linky. Sa oras na iyon, baka kailangan mong isipin ang pagbubukas ng branch. Branch? Ma'am Elena, kaya ko ba to? Naniniwala ako sa'yo. Paulo, ang paningin ko, Elena Santos ay hindi kailanman nagkamali. Sige, susundin ko si Ma'am Elena. Oo nga pala Ma'am Elena, salamat din sa'yo sa doktor na tinulungan mo kaming makilala. Ang sakit ni Nina, kaya mabilis siyang gumaling. Hindi sapat ang salita lang. Kailangan mong may iba kang gawin. Gagawan kita ng isang mangkok ng hot and sour soup. Kuya, ang torpe mo talaga. Nakakainis ka. Ang gabi na, sarado na lahat ng tindahan sa paligid. Wala nang mabibili. Ikaw, tiisin mo na lang ito. Masarap ba? Hindi lang masarap. Pinakamasarap sa mundo. Ang kamay mo di lang kayang magpasa ng sining kundi magpagaling ng puso. Akala ko Ma'am Elena, sanay ka sa mamahaling pagkain, baka hindi mo magustuhan ang bowl ng spicy soup ko. Sa paningin ko, hindi na lang ito isang bowl ng spicy soup, ganun lang. Ito ay pamana ng kultura ng masa. Ito ang pinakamainit na liwanag ng bayan, ang munting liwanag na ito. Nagdadala ng pangarap ng ordinaryong pamilya para sa simpleng kaligayahan. Ginawa mo ito ng perpekto. Kaya nakilala ka ng maraming tao. Ma'am, salamat, ako mukhang naintindihan ko na. Naintindihan mo, karapat dapat ka. Ay, ang torpe ng kuya ko. Ang gandang chance. Anong silbi ng soup lang? Gumalaw ka naman. Nene, tama ka, nag-aalala din ako. Lolo Ramon, bakit po kayo nandito? Hehe, nag-aalala lang ako sa apo ko tungkol sa pag-aasawa niya. Itong lalaki, matalino naman pero sa crunch time, biglang sablay apo ko rin kung gusto sabihin na hey parehong torpe itong dalawa. Ma'am, bukas. Bukas free ka ba? Gusto kitang yayain bilang pasasalamat. Oh, date ba ito? Syempre hindi naman. Sasama rin si Nina para lang mag-enjoy. Kuya Bobo ka ba? Sino bang gustong maging third wheel nyo? Tama. Wala akong interes, matanda na. Tingnan nyo mga bata, nag-aatubili. Bakit nandito kayong lahat? Lolo, bakit po? Ate Bianca, wag maniwala sa kuya ko. Gusto ka niya. Nung una kang tumulong sa amin, araw-araw kanya binabanggit. Sabi niya maganda at mabait ka. Parang diwata galing langit. Ngayon niyaya kanyang lumabas. Ilang araw siyang naghanda. Boy, ang Bianca ko, talagang may gusto siya sa'yo, boy. Araw-araw pumupunta sa maliit mong tindahan para saan?
Para lang uminom ng sopas mo? Kayo, ano ba yung sinasabi nyo? Hindi ko na kayo kakausapin. Bakit bigla ka nawala? Kuya Bobo ka ba? Habulin mo siya! Ma'am Elena, ikaw huwag magalit. Nagbibiro lang sila. Tatanong kita. Yung sinabi ni Nina kanina, totoo ba? Totoo. Ma'am, mula noong pinakabagsak ko, dumating ka at naramdaman ko na ikaw ang liwanag ng buhay ko. Ako, isang kusinero na hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo, paano ko mangangarap ng ganito? Pagkatapos ng lahat, ikaw ang CEO ng Santos Corporation. At may PhD ka pa sa economics. Bukas libre ako, lumabas tayo, tayong dalawa lang, wala nang ibang tao. Sayang walang nakuha. Akala ko makakainom ng mainit na sabaw bago pumasok. Ako rin. Ngayon, wala na akong sigla sa buong araw. Mga kaibigan, kung hindi kayo makatikim kay Daniel, pwede kayong pumunta sa Kainan ng Parangal. Ang almusal namin sa Kainan ng Parangal ay napakasarap din. Gawa ng isang Michelin chef, siguradong mas masarap ito kaysa sa spicy soup na yan. Sa inyo, noong nakaraang araw, nag-imbita kayo ng influencer para guluhin ang kanilang tindahan. Itim na ang puso ninyo. Kaya ba masarap ang luto ninyo? Oo nga, sa negosyo, dapat maging mabuting tao muna. Ang tindahan ng mga boss na tulad ninyo, kahit libre, hindi ako pupunta. Mga kaibigan, umuwi na tayo. Bukas, maaga tayong pumila para kay Daniel. Tama. Kapag hindi ko nakuha ito sa isang araw, parang may mali sa katawan ko. Boss Fernando, Ma'am Luz, bayaran nyo na ang sahod namin ngayong buwan. Tama. At ang bonus na inutang nyo noong nakaraang buwan. Ngayon, kailangan nyo kaming bigyan ng paliwanag. Tama. Kailangan magbigay ng paliwanag. Kung hindi ito matatapos. Nagrebelde na kayo. Lahat kayo gusto magrebelde, di ba? Hindi pa ako bumagsak. Gusto na kayong maghati ng ari-arian? Tama. Kumakain kayo sa amin, umiinom kayo sa amin, ngayong bagsak ang negosyo, gusto nang tumakas? Mga walang utang na loob kayo. Aalis na kami. Kayo, mga boss na hindi nagbabayad ng sahod at nagbabawas ng bonus kung sino ang gustong magsilbi, siya na, tara na. Pupunta kami sa DOL at DTI, magrereklamo tungkol sa inyo. Siguradong may mapagsasabihan kami. Hintayin nyo lang. Huwag kayong magpadalos-dalos. Pag-usapan natin ng maayos. Tungkol sa sahod, pag-uusapan pa natin. Umalis kayong lahat. Mga walang utang na loob kayong lahat. Kung wala kayo, ang Kainan ng Parangal ay magpapatuloy pa rin. Paano na ito? Wala nang negosyo. Ngayon wala na ring tao. Kasalanan ng halimaw na yon. Siya ang sumira ng lahat sa atin. Oy, hindi ba ito sina Boss Fernando at Luz? Bakit parang nagdadrama kayo? 3 araw na pumunta ako para maningil. 3 milyon, handa na ba? Kiko, wala talaga kaming pera ngayon. Bigyan nyo pa kami ng ilang araw. Pakiusap, maawa kayo. Kung ganun, naiintindihan ko na. Huwag kang gumawa ng kaguluhan. May CCTV ang tindahan namin. May batas tayo ngayon. Kung gagawa ka ng kaguluhan, tatawag kami ng pulis. Huwag kang mag-alala. Sibilisado naman ako. Ang perang inutang nyo, kinontak na ni Sir Rodrigo ang legal team. Diretso na sa foreclosure. Itong tindahan ninyo, hindi ko gagawing demolition dahil magiging pag-aari na ito ng kumpanya namin. Huwag mo kaming takutin, panloloko ito. Hindi naman pananakot. Noong pumirma kami ng utang, sa kolum ng collateral, talagang nakasulat ang tindahan na ito. Ang ating tindahan mawawala na. Anong biro yan? Wala na ang restaurant. Imposible. Seryoso ako, para makuha ang 3 milyon sa loan shark. Isinangla ko ang restaurant. Roberto Garcia, sumpain ka, bulagsak ka. Yun ang pinaghirapan natin sa buong buhay. Paano mo nagawa? Yan? Anong magagawa ko? Akala ko makakabawi ako. Sinong mag-aakala? Wala na lahat. Da-serve. Oo nga. Ilang araw lang nagpadala siya ng tao. Sinira ang restaurant ni Paulo Garcia. Bilis ng karma. Hindi nagseryoso sa negosyo. Puro masamang paraan. Tingnan mo. Edi sinira nila ang sarili nila.
Oo nga, ang kainan ng parangal dati masarap naman, pero kalaunan, hindi na nila pinahalagahan ang pagkain. Siguradong magsasara sila. Kuya, dumaan ako kanina sa kainan ng parangal. Nakita ko, selyado na ang restaurant nila. Pati ang kotse nila, selyado na. Hindi nila pinagtuunan ang lasa ng pagkain at ang serbisyo sa customer. Darating din sila sa ganitong sitwasyon kahit wala kami noong una. Kung inalagaan nila ang negosyo dahil sa pundasyon ng kainan ng parangal, hindi sana sila napunta sa ganitong sitwasyon. Tama si Paolo. Sa restaurant business, ang lasa at konsensya ang pinakamahalaga. Kami ay pumupunta rito dahil sa iyong pagiging tapat at maasahan. Ang galing ng kuya ko. Sige na, tigil na ang kwentuhan. Magtrabaho na tayo. Huwag nating hayaang magutom ang mga customer. Sige, kuya. Roberto Garcia Maria bayad ng utang. Kung hindi ka lumalabas, babasagin ko ang pinto mo. Kasalanan lahat ng hayop na si Paulo. Kung hindi dahil sa kanya, paano tayo napunta sa ganito? Kasalanan niya. Kung hindi ka nagsugal, kung hindi mo isinangla ang tindahan, magiging ganito ba tayo? Wala kang kwenta. Paano na tayo? Paano na ang kinabukasan? Wala na ang tindahan, wala na ang kotse. Araw-araw may maniningil, bahay na lang ang natira. Itong bahay wala na rin. Ano? Paano nangyaring wala na? Ito ang bahay para sa ating pagtanda. Isinangla ko ang bahay noong isang araw para makabawi sa sugal, pero natalo ko lahat. Hayop ka, Roberto, hayop ka. Sinira mo ang tahanan natin. Tigil ang iyak, puro ka iyak. Hindi pa naman katapusan ng mundo. Paano na yan? Wala na tayong lahat. Bakit ka matatakot? Mayroon pa tayong mahal na anak. Si Andres ay isa ng Michelin chef. Papauwiin natin siya. Madali lang makabawi. Oo, si Andres pa. Bilis, tawagan mo siya. Anong problema tayo at nay? Anak, 3 bituin iyan. Naging 3-star Michelin chef ka na. Pinakamataas na karangalan ito ng chef. Siyempre, sa buong Europa, ilan lang ang may 3 bituin. Sabihin mo na, ano ba talaga ang nangyari? Anak, ang tindahan natin, wala na isinangla na. Ano? Wala na rin ang bahay, kasalanan ng tatay mong walang kwenta. Maliit lang naman ang pagkakamali ko. Si Daniel Reyes ang dahilan. Yung bastardo. Daniel Reyes, ano bang nangyari? Daniel Reyes? Isang hamak na hindi man lang chef ng api sa pamilya ko. Huwag mag-alala, babalik ako agad. Abangan mo, babalik na ako. Ipakita ko sa kanya kung ano ang tunay na pagluluto. Abangan mo, Daniel Reyes. Bumalik na ang anak ko. Tingnan natin kung magyayabang ka pa. Oy, Elena Santos, ang saya mo naman ngayon. Baka dahil sa love life. Naku, tama nga ang sinasabi ng mga tao. Oy, masarap ang negosyo bastardo. Paulo Garcia. Tapos na ang magandang araw mo. Tito Fernando, Tita Luz, kung para sa sopas kayo, welcome kayo. Kung hindi, huwag ninyo istorbohin ang mga bisita ko. Bakit kayo nandito pa? Sumara ang kainan ng parangal, kasalanan ninyo iyan. Walang kinalaman si Kuya Daniel. Walang kinalaman? Kung hindi dahil sa tong walang hiya nagbukas ka dito at umagaw ng negosyo, bakit nagsara ang tindahan namin? Walang utang na loob ka magdadala ng malas. Hindi na kaya ang negosyo nyo, pumunta kayo rito para mag-eskandalo. Talagang bago sa akin ang pagkakaintindi ko sa walang hiya. Oo nga, Sumara, dahil sa hindi magandang pamamahala, tapos sisihin niyo pa ang iba. Nakakita na ako ng walang hiya, pero hindi ganito kawalang hiya. Kayo? Marami kayo, binubuli ninyo ako, isang matandang babae. Anong galing yan? Tamad akong makipag-usap sa inyo. Tito Fernando, ngayong ganito na walang saysay ang mag-away pa. Kunwari, Daniel, tigilan mo na ang pagpapanggap. Ngayon ang pakay namin para maningil ng hustisya. Andres. Sino siya? Pinsan ko siya. Huwag kang magpaka-close, pinsan. Ang pamilya Reyes ay walang ganitong kamag-anak na walang utang na loob. Tama yan. Ang anak ko ngayon ay isang world-famous 3-star Michelin chef. Ikaw na gumagawa ng walang kwentang sopas, batang padyak, at dapat ka bang maging kapatid niya?
3-star Michelin. Hindi ba yan ang pinakamataas sa mundo ng chef? Pinakamataas na karangalan? Bihira lang daw sa buong mundo ito para manggulo ito. Anong amoy ito? Amoy murang pampala sa hinaluan ng mantika ng kanal. Nakakadiring amoy, nagpaparumi ng hangin. Sinungaling ka, ang sopas ni kuya ko. Pinakamasarap sa buong mundo, ito pong Michelin chef. Kung akala niya na ang hangin dito ay marumi, bakit pa siya magpapakababa pumunta ng personal? Sabihin nyo, ano ba talaga ang pakay ninyo? Kung para sa kwentuhan at sopas, welcome kayo. Kung para manggulo, umalis na kayo agad. Dumating ako para hamunin ka. Ako si Andres Reyes, 3 bituin na Michelin chef. Ngayon formal na hinahamon ko ang may-ari ng Reyes. Maanghang na sabaw, si Daniel Reyes. Hinihiling ko na magdaos ng livestream na pampublikong paligsahan sa pagluluto. Tungkol sa taya, ang matatalo ay dapat sa harap ng lahat ng manonood sa network umamin na hindi siya kasing galing at magretiro ng tuluyan sa industriya ng pagkain. Ang lupit naman, direktang pinupusta ang kanyang karera. Itong si Andres Reyes halatang handa siya at nag-imbita ng maraming media. Gusto niyang si Daniel Reyes ay saktan ng todo. Hampi makipag-compete sa pagluluto sa anak ko? Ano ba siya? Hintayin mo, magsasara ka at aalis dito? Nangahas kang galitin kami. Ito ang resulta. Kuya, Ako hindi ko tatanggapin ang hamon mo. Narinig mo ba? Hindi siya nangahas, natakot siya. anong klaseng master ng maanghang na sabaw yan? Luwag lang na walang tapang sumuko na bago pa man lumaban. Daniel, wag kang matakot sa kanya, naniniwala kami sa'yo. Tama, wala sa amin ang Michelin 3 bituin. Ang manghang na sabaw natin ang pinakamasarap. Tanggapin ang hamon niya. Laban, matakot ba? Kuya, sigurado akong mananalo ka. Ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Hindi ka nangahas, wala bakit daming dahilan. O baka ang mga ginagawa mo ay hindi naman presentable. Binuksan ko ang tindahang ito para gawin ang maanghang na sabaw na ito, hindi para makipagkompetensya sa kanino man, at lalong hindi para patunayan kung gaano ako kagaling. Gusto ko lang gumawa ng maanghang na sabaw na magpapainit sa puso at magpapasaya. Yun lang, kung gusto mong patunayan na mas magaling ka sa akin, iyan ay problema mo. Hindi ako magpapadala sa walang kwentang pangalan, gawin ang ganitong walang kwentang laban, umuwi na kayo. Magaling. Ito ang tunay na dedikasyon. Narinig nyo ba? Hindi kayo welcome dito. Umalis na kayo, umalis. Anong alam nyo? Kayong mga dukha, pangkanto lang ang kaya. Ang luto ng anak ko, hindi nyo kakayanin kahit habang buhay. At dito pa kayo nagmamayabang. Anong craftsmanship? Panloloko lang sa sarili yan. Ang hulatang ay murang sangkap lang, basta-basta nilaga basura. Yung mga tradisyonal na pagkain nyo, gawa noong walang makain ng mahihirap, kaya yan na-imbento. Napakabastos. Hindi karapat dapat ikumpara sa sistematiko at standardisadong fine dining ng dayuhan. Tay, nay, alis na tay. Sa mga mangmang na ito, wala na tayong mapag-usapan. Anong sinabi mo? Sabi ko, basura ang hulatang. Ang ipinagmamalaki ninyong tradisyonal na sining ay basura, hindi dapat ilabas. Sa mga maruming karinderya lang naghihingalo na. Kasinungalingan, wala kang alam. Pwede mo akong insultuhin, pero bawal mong insultuhin ang hulatang. Hindi lang ito isang mangkok na sabaw. Taglay nito ang alaala ng mga henerasyon at damdamin. Sige. Tanggap ko ang hamon mo. Kung matalo ka, hindi ko kailangan na umalis ka sa industriya ng pagkain. Gusto ko lang, sa harap ng buong internet, para sa iyong kamangmangan at kayabangan, humingi ka ng tawad sa hulatang. Ha ha ha. Sige, payag ako. Pero wala kang pagkakataong makita yon. Dahil hindi ako matatalo. Bastardo, maghintay ka na lang magsara. Tingnan natin. Magaling, Boss Daniel. Ipakita mo sa kanya ang galing ng hulatang natin. Suportado ka namin, siguradong mananalo ka. Kuya, ang astig mo kanina. Sigurado ka na ba? Chef siya ng 3 bituin ng Michelin. Mahirap na laban ito. Para sa dignidad ng hulatang at para sa lahat ng nagmamahal dito, kailangan kong labanan ito. At tiyak na mananalo ako. Oo. Ang pinaka-inaasahang paligsahan ng mga dalubhasang kusinero ay magaganap ngayong gabi ng 8 kada sa bulwagan ng lungsod ng Batangas. Ang dalawang magkalaban ay sina internasyonal na kinikilala, Chef Andres Reyes na may 3 bituin ng Michelin, at ang kamakailang sumikat na tradisyonal na pagkaing bayan na tagapagtatag ng Reyes Maanghang na Sabaw, si Daniel Reyes. Ang labanang ito ng tradisyonal at moderno ang paghaharap ng silangan at kanluran sa pagluluto ay nagdulot na ng mainit na talakayan ng milyon-milyong netizens. Tiyak na mananalo si Daniel Reyes.
Ang sabaw niya isang inom, relax ang buong katawan. Anong alam mo? Iyan ay 3 bituin ng Michelin. Kumakatawan ito sa pinakamataas na antas ng pagluluto sa mundo. Tiyak na panalo si Andres Reyes. Ano naman sa pinakamataas na antas? Ang sining na ipinamana ng ating mga ninuno, hindi ba mas mahusay kaysa sa mga magagarang pagkaing dayuhan? Anong taon na ba tayo? Mga ninuno pa? Ang outdated naman. Anak, nakita mo ba? Ang buong lungsod ng Batangas ay nagkagulo. Sabi sa internet, milyon-milyong tao ang nanonood. Andres, ito ay pagkakataong minsan lang dumating. Basta't talunin mo ang maliit na hayop na iyon at tapakan mo. Ang ating kainan ng parangal ay makakaangat gamit ang iyong kasikatan bumangon muli at mas maluwalhati kaysa dati. Tatay, hindi lang basta ako ang tiyak na panalo. Anong kalokohan na maanghang na sabaw? Isa lamang iyan na tambak ng murang pampalasa. Wala itong karapatan na pumantay sa pinong sining ng pagluluto ng kanluran. Gusto kong gamitin ang entablado na ito para makita ng lahat ng malinaw na tanging ang kanluraning pagkain ang siyang tunay na tamang daan ng pagkain. Ate Elena, si kuya ko parang sobrang kinakabahan. Hindi siya kinakabahan. Nakikipag-usap siya sa kanyang mga kasamahan. Naniniwala ako sa kanya. Tulad ng paniniwala ko na tiyak na sisikat ang araw bukas. Tatay, nanay, lolo, sa pagkakataong ito, hindi ako para sa pangalan at pera, hindi para sa panalo o talo. Gusto ko lang patunayan sa lahat ang aming Reyes maanghang na sabaw, hindi basura na pwedeng siraan ng kahit sino ang aming tradisyonal na pagkain. Sino na minana sa 1,000 taon ay hindi mas mababa kaysa sa anumang bansa. Panalo si Paulo, panalo si Paulo. Sa lahat ng narito at sa mga nanonood sa screen, magandang gabi. Maligayang pagdating sa live na labanang ito. Ngayong gabi, saksihan nating lahat ang isang tradisyong silangan at klasikong kanluran na pinakahuling banggaan. Ngayon, bigyan natin ng malakas na palakpakan ang 2 punong chef. Umakyat na sa entablado. Okay, nasa pwesto na ang 2 chef. Ngayon ipapahayag ko ang mga patakaran. Kailangan ng bawat isa sa loob ng 4 na oras gumawa ng isang putahe na kanilang pinakamahusay. Sa huli, 5 nangungunang kritiko ng pagkain titikman at bibigyan ng marka. Ang may pinakamataas na puntos ang panalo. Kaya ipinapahayag ko na magsisimula na ang oras. Makikita natin na si Chef Ricardo Garcia ay talagang isang chef na may 3 bituin ng Michelin. Ang inihanda niya ngayon ay isang napakakomplikadong proseso na Prances na makabagong pagluluto ng molekular, pangarap ng malalim na dagat. Sinasabing ang putahing ito ay kayang i-deconstruct at muling buuin ang lasa ng dagat, nagbibigay sa kumakain ng hindi pa nararanasang karanasan sa panlasa. At ang ating Master Paulo Garcia, ang kanyang napiling gawin ay ang kanyang tanyag na hulatang. Ang tila ordinaryong sopas na ito ay may mahiwagang kapangyarihan na nagpapagaling ng puso. Tingnan natin at abangan. Yung lalaking lean na iyon, may molecular gastronomy at may deep sea. Mukhang mahirap kalaban, ah. Huwag kang mag-alala. Ang tunay na sarap ay hindi umaasa sa magarbong pangalan, mahal. Nakaayos na lahat. Huwag sanang magkagulo. Huwag kang mag-alala, garantisadong walang problema. Sa araw ng laban, bahala na sa'yo. Chef Ricardo, huwag mag-alala. Siguradong gagawin ko ng maayos para sa iyo. Bastardo, makipaglaban ka sa akin? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tawag sa pagkahiya at pagkawasak ng pangalan. Handa na lahat ng pangunahing sangkap at mga pandagdag. Susunod, kailangan lang timplahin ang secret spice blend para simulan ang pagpapakulo. Bakit wala? Sinuri ko ng mabuti bago ako umalis. Ako mismo ang naglagay. Kuya, bakit ka tumigil? Mukhang may hinahanap siya. Kadiri, sigurado akong silang 2 ang may gawa nito. Buisit! Alam ko na walang mabuti ang 2 yon. Gumamit pa sila ng napakababang paraan. Ay, hindi mo iningatan ang gamit mo. Wala kang masisisi kundi ang sarili mo. Iyon ay 2 dosenang mga pampalasa. Isang lihim na recipe na may eksaktong sukat. Ito ang kaluluwa ng buong sabaw. Kung wala ito, ang lasa ay mababawasan ng malaki. Pero ngayon, kung muling timplahin, hindi na abot. Ano ba ang dapat kong gawin? Ano? Spicy Soup Master, natakot ka ba sa setup ko kaya hindi ka na nagsimulang magluto? O sadyang hindi na matuloy ang basura mong sabaw? Paulo, tandaan mo, ang kaluluwa ng spicy soup ay ang mga pampalasa. Ngunit bawat pampalasa ay galing sa ating paligid, mga pinakakaraniwang halaman at prutas. Sa mundong ito, walang isang pampalasa na hindi mapapalitan. Basta't naiintindihan mo ang kanilang katangian, maaari mong gawing kahanga-hanga ang karaniwan.
Lolo, alam ko na kung paano gagawin. Hayaan ninyong gamitin ko ang mga pinakakaraniwang pampalasa na ito para lumikha ng himala. Nako, anong ginagawa mo? Ngayon ka lang nag-aaral ng pampalasa? Parang estudyante na may exam na saka pa lang nagbubukas ng libro? Huli na! Kung walang recipe ng pamilya, wala siyang kwenta. Tingnan natin kung paano siya magtatapos ngayon. Si kuya kaya ba niya? Yung mga pampalasa para sa akin pare-pareho lang sila. Ang timpla kapag kulang ng kaunti, masisira ang lasa. Nina, huwag mag-alala. Tingnan mo ang mata ni Paolo. Walang pag-aalinlangan doon. Maniwala tayo sa kanya. Ano itong amoy? Sa amoy pa lang parang na-relax ang buong katawan ko. Ang bango, hindi yung masangsang na artificial na amoy. Puro at may lalim ang amoy. Amoy na nakakapanatag. Ito ang amoy. Ang hulatang namin, natatanging lasa. Kuya, nagawa mo talaga. Ang galing mo. Lolo, nagawa ko na. Gamit ang simpleng pampalasa na ibalik ang lasa ng pamilya natin. Salamat po sa itinuro ninyo. Huwag kang masyadong magalak. Hindi pa tapos ang laban. Ngayon ka pa magpasalamat. Nakakatawa, di ba? Ayokong manalo ng napakadali. Mawawalan ng halaga ang pagkapanalo ko. Kuya, huwag nang magtagal. Simulan mo na ang sabaw. Kung hindi, mahuhuli tayo. Grabe, hindi ito pagluluto. Para bang research ito. Makikita ninyo, ang luto ni Chef Ricardo Garcia ay nasa critical na yugto na. Ang ganitong pagsasama ng modernong teknolohiya at sining ng pagluluto ay isang perpektong pinagsamang teknik. Talagang nakakamangha. Kuya, bilisan mo! Wow, iba na ang bango nito kaysa kanina. Mas matapang na, nakakatulo ng laway. Hindi ka pani-paniwala, Chef Paulo Garcia. Sa paglalagay pa lang ng sangkap sa kawali ay naglalabas na ng ganitong nakakaakit na bango. Ang bowl na ito ng hot and sour soup ay hindi ko maisip. Mabuti, mas mabilis ang oras kaysa inaasahan. Susunod na ang pinakamahalagang paggawa ng sabaw. Sa mababang apoy, dahan-dahang pakuluan. Para maghalo at umangat ang lahat ng lasa. Sapat pa ang oras. Ano ang nangyari? Ang paggawa ng sabaw ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na apoy. Kapag namatay ang apoy, biglang bababa ang temperatura. Kaya ang lasa at bango ng sabaw ay mababawasan ng husto. Itong sabaw. Baka masira na ang sabaw. Imbestigahan. Agad-agad. Hindi ako naniniwalang aksidente ito. Napakasama ninyong dalawa. Bakit mo kami tinititigan? Nasira ang sarili niyang kalan. Wala kaming kinalaman doon. May ebidensya ba kayo? Kung wala, huwag kayong magbintang. Oo nga, baka hindi siya marunong, kaya nasira ang kalan. Nakalulungkot talaga. Sa pinakamahalagang sandali, ang kalan ni Chef Paulo ay biglang nasira. Ito ay isang malaking dagok. Barado na ng tuluyan, kaya pala namatay. Pero ngayon, kailangan alisin ito at sindihan ulit ang apoy. Baka hindi na sapat ang oras. Payo ko sa'yo, sumuko ka na. Sa ganitong paraan kahit may natitira kang dignidad at hindi ka matatalo ng sobrang kahiya-hiya. Hindi pa tapos ang laban, hindi pa tiyak ang mananalo at matatalo. Masyado pang maaga para sabihin iyan. Hindi masindihan ang apoy, ang tigas ng ulo. O nga, paano ka mananalo? Ano bang ginagawa ng batang yon? Nakikipagbulong-bulong sa host. Hindi ko rin alam. Kalahating oras na lang ang natitira. Kahit maayos ang kalan, ang muling pagpapakulo at paggawa ng sabaw ay hindi na sapat ang oras. Ibig sabihin, si Paulo natalo na. Ay hindi pa tapos ang laban. May mga tao na sumusuko na.
Wala na ang apoy. Gusto pa magluto. Nakakatawa talaga. Tama nga, sa tingin ko alam niyang hindi siya mananalo, kaya naghahanap ng dahilan para hindi masyadong nakakahiya. Malapit nang matapos ang aking luto. Sayang napakadali ng panalo, walang hamon. Akala ko pa naman haharapin kita para ipakita sa mundo ang lakas ng Western cuisine. Huwag kang masyadong mayabang, hindi patalo ang kuya ko. Walang hiya. Hindi pa ako talo. Tapos na ayon sa inyong kahilingan, handa na lahat. Iakyat nyo na. Iakyat. Ano ito? Antigo ba? Anong panahon na gumagamit pa ng ganito sa pagluluto? Baliw na ba siya? Kahit gas stove, hindi na aabot? Ngayon magpapalit sa charcoal stove na mas mahirap kontrolin. Ito na yata ang sumuko na. Charcoal stove. Sobrang taas ng instant temperature nito, mas mataas pa sa ordinaryong gas stove. Kung makokontrol ng maayos, baka maibalik ang nawalang oras. Pero napakahirap kontrolin ng temperatura ng charcoal stove. Depende sa karanasan. Kapag may konting pagkakamali, sobra ang apoy. Masisira ang sopas na ito, talo na lahat. Naniniwala ako sa kuya ko, kaya niya yan. Anong amoy ito? Ang bango. Sa lahat ng mga naamoy kong hulatang dati, iba lahat. Sa amoy na ito, parang may banayad na halimuyak ng prutas na kahoy. Imposible ito sa hulatang. Paano magkakaroon ng halimuyak ng prutas na kahoy? Alam ko na. Uling ng prutas yan. Sabi ni Lolo dati, ang pinakamahusay na inihaw ay dapat gumamit ng uling ng prutas. Uling prutas? May espesyal ba yan? Panggatong lang yan, di ba? Siyempre may espesyal. Kapag sinunog ang uling prutas, may lumalabas na kakaibang halimuyak. Ang bango na ito ay tahimik na tatago sa sabaw. Nagbibigay ito ng bagong antas ng lasa na hindi pa nararanasan. Henyo talaga to. Hindi lang sa mataas na init, nabawi ang nawalang oras, kundi sa oras ng krisis na isipang gamitin ang uling para sa bagong lasa ng pagkain. May kakayahan ka talaga. Minamaliit kita nun. Ang kultura ng pagkain natin ay malawak at malalim. Naubos ang pampalasa, pwedeng gumamit ng karaniwang pampalasa. Kung mawalan ng apoy, may paraan. Gamit ang pinakasimpleng paraan. Karunungang nakaugat sa dugo ito. Nagpapakunwari. Tatanungin kita, yung mga sous vide machine, liquid nitrogen tank at centrifuge kung walang kuryente o sira na, may kapalit ka ba? Pakitang tao. Huwag kang mag-uto dito. Kahit anong kalan at uling gamitin mo, lasa ang batayan. Kung masama ang lasa, walang saysay ang sinabi mo. Ito'y laban. Kailangan ko manalo. Oras na. Sa 2 kalahok, itigil agad ang ginagawa. Tapos na ako. Sige, ngayon, ang mga gawa ng 2 kalahok ay tapos na lahat. Susunod, papasok na tayo sa pinakakapanapanabik na bahagi ng pagtikim at pagmamarka ng mga hurado. Ang 5 hurado na ito ay ang honorary president ng Samahan ng mga Kusinero ng Pilipinas, isang national food critic at 3 senior food columnists. Ang kanilang paghusga ay talagang profesional at patas. Simulan na natin ang pagtikim. Mga hurado, pakikain ninyo ang aking obra, hardin ng mainit na panahon. Ito lang, ilang oras kang nagtrabaho at naghain ka lang ng isang platong strawberry? Anong klaseng putahe ito? Marami niyan sa taniman namin. Hindi naman, baka sira ang mga high-tech na kagamitan, kaya prutas na lang ang inihain. Mga hurado, pakikain ninyo ang aking obra, hardin ng mainit na panahon. Hindi ito strawberry. Nakatikim ako ng matapang na lasa ng saging. Diyos ko. Sa akin naman lasa ng granada. Masarap, maasim at matamis. Mabango ang prutas. Ang galing. May itsura at tekstura ito ng strawberry. Pero ibang prutas ang lasa. Naloko ang paningin at panlasa ko. Kaya pala. Ito ang hiwaga ng makabagong pagluluto ng molekular. Sa pamamagitan ng pagbabago ng pisikal at kemikal na istruktura ng sangkap, binabago ang anyo at lasa nito, niloloko ang pandama ng kumakain. Ang kalaban ay nagawa sa ganitong kaikling oras na gumawa ng lasa na halos hindi makilala sa totoo. Talagang isang top Michelin chef. Nakita nyo?
Ito ang tinatawag na high class na pagkain. Mga probinsyano, nakakita na ba kayo? Ang anak ko ang pinakamahusay. Yung gumawa ng pangit na sabaw, ano ang maipagmamalaki? Panalo ako. Hindi naman siguro. Natikman na ng 5 hurado ang obra ni Ricardo Garcia. Susunod, tikman natin ang kay Paulo Garcia na hulatang. Natapos na kaming tumikim. Tapos na, ganun lang? Bakit ganyan ang reaksyon? Hindi ba masarap or masyadong simple? Mga hurado, wala man lang reaksyon? Mukhang hindi na. Iba ang reaksyon nila kumpara sa gawa ni Ricardo. Sabi ko na, isang simpleng sabaw lang. Paano makakalaban sa Michelin chef? Nakita mo, ayan ang pagkakaiba. Yung mga hurado, di na nag-abala magkomento. Hayaan mo siyang magpanggap. Akala niya chef god na siya. Ang gawa niya, di man lang pansinin ng aso. Paolo, mukhang ang iyong likas na karunungan ay hindi makapagpahanga sa panlasa ng mga hurado. Ngayong nakatikim na ang 5 hurado, dumiretso na tayo sa huling bahagi ng pagmamarka. Bawat hurado ay may 2 espesyal na mahabang sandok. Ang itim ay para kay Ricardo, ang puti ay para kay Paulo. Itataas nila ang sandok upang ipahayag ang kanilang huling hatol sa mga gawa ng 2 kalahok. Wala na. Mukhang nagkamali tayo ng pagkakataong ito. Ang reaksyon ng mga hurado ay nagsasabi na ng lahat. Sa bandang huli masyadong pilit. Ate Elena, matatalo ba talaga ang kuya ko? Hindi, sigurado ako. Mga hurado, magmarka na. Lahat ng 5 boto ay pasok. Ang nanalo sa labang ito ay si Daniel Reyes. Lolo, nanalo ako. Nanalo ako gamit ang hulatang ng pamilya natin. Dayaan to, maliwanag na dayaan to. Magkano ang tinanggap ninyo? Magsabi kayo, binayaran ba kayo ng babaeng yon na apelidong Sue? Purihin niyo hanggang langit ang pagkain ng anak ko, pero wala man lang kayong masabi sa walang kwentang sabaw na yon. Bakit sa huli si Daniel Reyes pa ang nanalo? Kung walang kababalaghang nangyari rito, puputulin ko ang ulo ko para gawin ninyong bola. Mga hurado, kailangan ko ng paliwanag. G. Andres Reyes, una sa lahat, dapat kong aminin na ang gawa mo, ang hardin ng mainit na panahon ay napakahusay. Ang pagiging malikhain, estilo at pag-aayos, lahat ay nasa napakataas na antas. Kung lasa lang ang pag-uusapan, higit pa ito sa sabaw na hulatang. Narinig ninyo? Inamin mismo ng hurado. Sa lasa, ang anak ko ang nanalo. Bakit ninyo kami patatalunin? Ang lasa ay hindi ang kabuuan ng pagkain. Ang pagkain ay hindi lang para busugin ang ating panlasa. Mas madalas, isa itong penghawa sa ating kaluluwa. Kagaya ng bawat isa sa atin, gaano man kalayo ang ating marating o dami ng masasarap na pagkaing matikman, ang pinakasimpleng lutong bahay na iniluto ng ating ina ang palaging pinakamasarap at pinakamainit sa puso. Ang hulatang na ito ni G. Daniel Reyes may mayaman at iba't ibang antas ng lasa. Bawat lasa ay saktong-sakto. Ang mas mahalaga pa, nang ininom ko ang unang higop, parang bumalik ako sa panahon ng kahirapan, ngunit punong-puno ng pag-asa sa umaga ng aking kabataan. Kaya naman ang nagwagi ay si Daniel Reyes. Ito ay isang panalo na walang pag-aalinlangan. Kuya, panalo tayo? Panalo talaga tayo. Bobo, kailan ba ako natalo? Salamat. Salamat sa paniniwala mo sa akin.
Bakit nangyari to? Bakit natalo tayo sa bastard na yan? Wala na kainan ng paranggal, wala na. Imposible natalo ako sa karinderya. Hindi ito galing sa karinderya, isang simpleng spicy soup. Sa likod nito, dala nito ang 5,000 taon ng kulturang Chino, ang pagpapasa ng tradisyong pagluluto at pagkamalikhain at higit pa, ang bawat ordinaryong tao ang mga hirap at ginhawa ng buhay. Kaya naman, ang sabaw ko ay nagbibigay ng init at panawagan mula sa kaibuturan. Ganun pala. Natalo ako, karapat dapat lang. Anak, ano bang sinasabi mo? Hindi tayo natalo, may daya sila. Anak, hintayin mo kami. Hoy, huwag kayong umalis, may pusta pa kayong hindi na ibigay. Huwag na Nina, hindi mahalaga ang pusta. Ang mahalaga ngayon, napatunayan natin ang sarili nating kulturang Chino ay hindi papahuli sa kanluran. Higit pa sa kanila mas malalim. Pero kahit na ano napatunayan na ngayon ang lakas ng ating spicy soup. Susunod, palawakin ang negosyo para mas makapasok. Teka, Bakit? mahalaga ang negosyo pero ngayon may mas mahalaga pa. Ano yun?